So dito tayo sunod, mga kababayan. Ano yung sunod? Dito tayo kay Aimee. Mga kababayan, masalimuot yung New Year ni Aimee. Alam nyo mga kababayan, ganito po siya. Meron po akong nabasang post ngayon na kung saan isinare po ng mga kababayan nating Ilocano ang post ni ng anak ni Aimee na si Manotok, no, si Bergie. Bergie ba pagbasa niyan? Bergie. Bergie Manotok ba? Bergie? Hindi ko alam kung anong pangalan niya ni Bergie ba. Oo. Nag-post kasi itong anak ni Aimee na ang sabi, wishing you all the best, ganyan, mabuhay ang pamilyang Marcos, ganyan-ganyan daw, ganon-ganon. Ngayon mga kababayan, pinutakti po ang post ng anak ni Aimee, no? Binash ng mga kapwa natin Ilocano, si Burger Manotok. Oo, sabi ni T.Y. Tigas. Ito po mga kababayan, yung naturang post ng anak ni Aimee na si Governor Manotok, mga kababayan. Ito po Ayan, mga kababayan, ito po ang nangyari. Ito po, ayan. Kung napansin nyo po mga kababayan, wait lang saglit, ibang lumabas. Ayan. Ito pong itong picture na to, mga kababayan, na pinost ng anak ni Aimee na si Bergie, yung celebrate sila ng New Year, no, kasama ang buong pamilya. Dito sa picture na to, 'di ba? Masaya sila. Masaya sila, mga kababayan. Ngayon mga kababayan, ganito po 'yan. Sa picture na 'yan, nakangiti silang lahat, nakasuot sila ng natural na suot lang, yung pang Pilipinong-Pilipino talaga. May mga Chinese coral pa nga itong iba mga Chinese whatsoever to So ngayon, ngayon mga kababayan, ito po ang nangyari. Ang daming DDS ngayon nanood sa atin thank you Tiyo you making me famous, di ba? So ngayon mga kababayan, ito po, umabot po ito sa 21.7 thousand likes, 10.2k comments at 977 shares. Ayan. So ngayon mga kababayan, dito sa comment na to na 10,000 comments, napuno po ng bash, no? Napuno po ng pangbabash ang nangyari sa picture na yan mga kababayan. Kasi bakit po? Ganito po ang nangyari kasi. Mga kababayan. Ganito ang nangyari sa naturang picture nila Aimee na kung saan ang sabi, binati ng mga Ilocano. Ayan po yung comment na sa gilid mga kababayan. Binati po ng mga Ilocano, sabi dito, Merry Christmas except your mom. Sabi ng mga netizen. That's the usual reaction of Mateo Marcos Manotok Facebook post to his post with the caption, Good evening from our silly family to you and your wonderful family. Happy holidays, posted 3 days ago. You can see in the reaction of the netizens how much they love the children of Senator Aimee Marcos. However, many earlier disagreed with their mother. Naku po. After this announced publicly, the so-called bias of her younger brother, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., during the prayer for peace rally of a religious group, but there are also some who express their affection for the senators. According to netizen, it is not the habit of Ilocano to destroy their own family in public. Aimee first explained that she's doing so her little brother wakes up and it's going to change. Ayan. So dito po mga kababayan, nakita nyo po dito na pinutakti at binash po si Aimee dito. Ang sabi nga, sa tatlong mga kabataan, Merry Christmas sa inyo and advance Happy New Year, except sa iyong nanay. Meron pa nga ditong nagsabi, Merry Christmas to the three handsome nephew of our President BBM forever. Young gentleman teach her to be a good sister to her brother. So she will be a good mother to all of you. Merry Christmas. May 2026 be happier year for all of us. Nako. Ito pa nakalagay, hindi siya nakakatuwa
Merry Christmas, 3 young gentlemen except Amy. Grabe ang greetings, but just only for the boys, except with the evil mom. Ayan po mga kababayan, yan po yung mga comment na kung saan mga kababayan ay binabash po. Binabash po talaga si Amy doon. Na kung saan sa pinos nga ng 3 niyang anak, kasama siya, ay ang sabi, Merry Christmas to the 3 young boys, or young men, except your mom. Diba? Oo, at sana daw turuan ng 3 anak niya na maging mabuting kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. Nako. Ay, nako. Diyos mio, Marimar. Ang daming DDS ngayon Thank you so much for making me famous. 'Di ba? Except mangga daw. Nako. Ito na nga mga kababayan. Maraming nagko-comment mga kababayan, na hindi maganda. Lahat ng binabati ng mga ng Ilocano, ng mga nanunood at nakapag-view dito sa post ng anak niyang si Borgie, ay yung 3 lalaki lang ang binabati, hindi sinasali si Amy. Bagkus, ina-advise pa ito ng mga netizen at ng mga nagkukomento na sana turuan daw ng 3 anak, ang nanay nila, na para mabuting kapatid. So, Presidente, Merry Christmas to the 3 handsome nephew of our President, BBM forever. Ayan, young gentleman. Teach her to be a good sister to her brother, so she will be a good mother of all to all of you. Merry Christmas. Naku po. 'Di ba? Yes, totoo 'yan. Live yan vlog, 'di ba? May mga piranha diyan mga DDS. Thank you so much mga DDS. You're making me famous. 'Di ba? Kita nyo? Di kasama si Baba, deserve ni Baba 'yan, sabi ni Sir Kendry. Oo. Baliwala lang 'yan kay Amy, manhid 'yan kasi makasariling tao, sabi ni Kablasanon TV. Ayan. Hayaan mo lang Ken para naman makanood sila ng hindi fake news. Kaya nga Ma'am Alex, 'di ba? Yang si Baba nasingot. Watching from Toronto, Canada. Ayan, sabi ni Ednag. Ayan, may love shout out po. Mama Jorda, ayan, may love shout out. Baka fake news yan. Sinugod sa ospital si Buying. Watching from Finland. Hindi po totoo. Magulo kaluluwa ni Mangga. Ay nako, mga kababayan. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, 'di ba? Dapat ito sa totoo lang, mga kababayan natin, mga Ilocano, no? Mga nasa Ilocos Norte, Ilocos Sur, no? At sa parting Norte, itabi niyo po yung inis ninyo, yung galit ninyo. Total Pasko naman, 'di ba? Hayaan niyo na lang. Batiin niyo na lang. Batiin niyo ng Merry Christmas, Happy New Year, sana magbago ka na, 'di ba? Ganun dapat, sana bawiin mo yung mga sinasabi mo patungkol sa kapatid mo kasi nasisira ang pamilya niyo. Ganyan-ganyan, 'di ba? Oy, Bert Badik. Di ba? Kita niyo, papangit na mga pangalan tapos mga walang mukha. DDS 'yan. Thank you so much mga DDS. You're making me famous. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, yun nga, 'di ba? Miel Rodrigo ng Sarisa 4, silo po sa'yo dyan. 'Di ba? Happy New Year sa first family at sa lahat, PBBM Vlogger. Salamat Ma'am Linsudo. Ang daming DDS na sumusuporta sa channel na to. Kasi mga bubo nga sila. 'Di ba? Mang Asar. Ayan. Good morning po, Erwin Pastrana dyan sa New York. Ayan. Mega love shout out po. Nasubrahan na si Baba sa butox para namanas na ang mukha. Sabi ni Ma'am Maria Cecilia Jusugan. Hala, Diyos ko. Para saan ba yung butox-butox na yan mga kababayan? Hindi ko alam Para saan ba yan? Naimbag na rabii ay ayatin kayo dyan. Para saan ba yung butox-butox? Ano ba yung ini-inject dyan? Tubig? Ano ba yung ini-inject yan? Yung para gumanon ba? Para humaba ang mukha? Para umiksi ang baba? Ganon ba yon? Yung iba kasi diba, pag gumanon, pag lumubog na yung mukha, ini-injikan dito para umangat-angat, magkakaroon ng cheekbones, di ba? Dito sa mukha. Sir Pastor Jeffrey, hello po sa'yo dyan. Sabi ni Angbu, DDS mga bobo, paano naman pinatay ng mga adik? Fillers yata yung kanya Ken, sabi ni Ma'am Alex. Ganun ba yun? So yun nga mga kababayan, pinutakti po si Manang.
'Di ba? Mga bobo pala sumuporta sa iyo, ha? Ikaw nagsabi. Oh, maraming DDS diyan na mga bobo na sumuporta sa akin. Kaya nga, thank you so much DDS. You're making me famous. Yeah. Oo. 'Di ba? Tapusin niyo vlog DDS ha para kwarta na. O 'di ba, Ma'am Cheryl? O. Lalo kaya tapos questionin tayo kung bakit nakabili tayo ng Mustang. Paano hindi tayo makabili? Ang daming bobong DDS na nunood. 'Di ba? Biruin nyo, magtagal kayo diyan ng mga 30 minutes, 10 minutes. Kita 'yan. Oh, tapos tatanungin tayo ngayon, bakit siya nakabili ng ganun? Ako 400,000 followers ko, siya 12,000 lang sa Facebook. Hindi naman ako kumikita sa Facebook. Kumikita ako sa YouTube. At saka sabihin lang naninira daw ako. Paano saan yung naninira? Nagre-react lang naman tayo sa mga balita. Bakit? Kung naninira pala, edi sana hindi pinayagan na ibalita yan. Oo, bakit nagbe-base lang man tayo sa ABS-CBN, GMA, TV5, Billionaire News Channel, UNTV, di ba? Yan lang tayo nagbe-base sa mga balita eh. Di ba? Oh, kung paninira pala yan, edi sana hindi binalita ng TV yan, sana kinancel yan, tinanggalan ng prangkesa, yung itong mga network. Di ba? Nagre-react lang tayo. Oh, may mga post ngayon sa mga page, sa Inquirer.net, sa Politico.com, Abante News channel, ang tawag doon, Abante News Radio. Diyan lang tayo nagbe-base. Paninira, kung paninira yan, bakit hinahayaan ng gobyerno ng Pilipinas na mag-post itong mga network na to ng balita na ganyan kung bawal para tayong mag-reaksyon? Kung paninira yan, edi sana ipasara ninyo. Di ba yung ABS-CBN, GMA, TV5, kasi dyan naman tayo lagi nagbe-base ng balita. At take note, mga kababayan, marami po tayong viewers na makapag-testify at makapag-sabi at makapag-komento na bago tayo nagre-react dito, napapanood na nila sa TV. Sinong hindi nakakapanood dito sa nireactionan ko ngayong picture ng anak ni Aimee, na binaba si Aimee at mga anak lang niya ang binabati, si Aimee hindi kasali. O di ba ang daming nakapanood niyan, daming nakakita niyan? Diyos ko, SMNI lang naman na clickbait lagi yung title. Di ba? Tapos pag binuksan mo, iba naman yung balita. Di ba? Ay, Diyos ko. Wala nang maniniwala sa mga balita. Di wala. Basta kami naniniwala kami, kayo hindi. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kaya nga napariwara ang buhay ninyo mga DDS eh. Kasi may nagbabalita ng ayos, mas pinapaniwalaan nyo yung fake news. Kaya nga napapariwara kayo eh. Tignan nyo, ilang mga DDS dyan ng mga nanay na nag-iiyakan at nalulungkot kasi ayaw maniniwala. Ang sabi, nakalaya na daw si Digong. Ay, nakalabas na si Tatay Digong. Tapos pagtingin nila, nakakulong pa rin. O di umiiyak na sasaktan. Biktima ng fake news. Di ba? Ganun yun. Kaya ang daming DDS na napapariwara ang buhay. Kaya kapag ka mga DDS makakita sila na may umuunlad, may maraming alahas sa kabili ng sasakyan, nasasaktan sila. At bakit sasabihin na tax daw nila? Ang lakas ng loob magsabi na tax nila. Hindi naman sila nagbabayad ng tax. Di ba? Ang kakapal na mukha. Wala nga pang load tax pa. Di ba? Diyos ko po. Nangihingalo na nga sa nakikidata nga lang. Minsan pumupunta pa ng playground para makikunik ng free wifi. 'Di ba? Diyos ko po naman. Sasabihan pa nila ako, paldong-paldo daw ako. Naku, i-background check nyo yung mga DDS vlogger na magulat kayo. Buti nga ako hayag eh. Yung mga DDS vlogger, tago. Di ba? Kung kayo maniniwala ang mga DDS, basta kami naniwala kami sa balita. Kasi kung hindi totoo yung mga balita na yan, edi sana pinasara na yung prangkisa nila, tinanggal na. Katulad sa ginawa ni Digong dati, ang ABS-CBN pinasara niya. Kasi bakit? Nabubulgar yung baho niya eh. Yung CEO ng Rappler, pinakulong niya. Bakit? Kasi nabubusisi at nauungkat. Diba? Yung mga kabulastugan niya. Hindi nyo ba alam? Yung CEO ng Rappler, si Maria Risa, pinakulong niya. Bakit? Kasi nabubulatlat yung baho niya. Kasi yung mga nilabas ng Rappler at ABS-CBN, pwedeng gamitin yung ebidensya doon sa crimes against humanity niya sa The Hague. Diba? Yun yung totoo. Kaya niya pinasara. O kahit pinasara niya,
Nakuha naman ng mga complainant doon, ayun, nakulong, di na makauwi. Diba? Uuwi man, karton. Diba? Uuwi man, nakagarapon. Uuwi man, nakakrimit. Yan ang totoo. Diba? Paldo ka man, abo ka namang uuwi. Diba? So yun po yun. Mga kababayan,